Magandang araw po sa inyong lahat, klase. Ako, si Binibining Pianyar. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang-handa ng matuto. Bago tayo magsimula, nais ko munang tumayo lahat para sa panalangin. Maraming salamat. Maari na kayong umupo. Bago tayo dadako sa ating aralin, pakiusap ko muna sa lahat na suriin ang iyong paligid. Kung may makita kayong basura sa ilalim ng inyong upuan o sa sahig, pakipulot po ito at ilagay sa tamang basurahan. Salamat! Tandaan natin kapag malinis ang paligid, mas malinaw din ang isipan. Kaya mas handa tayong matuto. Ngayon naman, tatanungin ko ang sekretarya ko. Sekretary Marie, may lumiban ba sa klase? Wala! Wow! Palakpakan! Ibig sabihin, kumpleto tayo ngayon. Walang nag-oversleep, walang nagpaalam na masakit ang tiyan, at walang tinamad pumasok. Dahil dyan, bigyan natin ang ating sarili ng Donisha Clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Bago tayo magsimula sa ating aralin, nais ko munang ibahagi sa inyo ang layunin na dapat nating magawa ngayong araw. Una, natutukoy ang kahulugan ng mga mahihirap na salita sa kwento gamit ang word hand. Pangalawa, nakakabuo ng isang malikhaing slogan batay sa mensaheng napakinggan alamat. Pangatlo, naipamalas nila ang positibong ugali ni Lacandramo sa pamamagitan ng paggawa ng role swap. Nailalahad ang panghuli, nailalahan nila ang aral na nakuha sa kwento sa tulong ng story reflection. Bago tayo dadako sa bagong aralin, balikan muna natin sandali ang ating tinalakay noong nakaraang araw. Sino ang nakaalala kung ano ang ating huling aralin? Tama! Ang ating tinalakay noong nakaraang araw ay alamat. Mahusay! Gumagana pa rin ang iyong memorya kahit wala pang recess. Ngayon naman, sino ang makapagsabi kung ano ang alamat? Magaling! Ang alamat ay uri ng kwentong bayad na nagpapaliwanag ng pagmumulan ng isang bagay, hayop, o halaman o lugar. Kaya kapag may tanong tayo na bakit ganito, paano nagsimula, kadalasan ay alamat ang nagbibigay ng paliwanag. Dagdagan pa natin, sino ang nakaalam kung ano-ano ang bahagi ng isang alamat? Tama! Ang mga bahagi ng alamat ay ang simula, gitna, at wakas. Sa simula, ipinakilala ang tauhan at tagpuan. Sa gitna naman, dito gaganap ang mga pangyayari at suliranin. At sa wakas, dito makikita ang kalutasan at aral ng kwento. Very good, klase. Mukhang handa na talaga kayo sa ating aralin ngayon. Upang maging handa pa ang inyong isipan, magkaroon muna tayo ng pangkatang gawain na pinamagatang prutas ko, kilala ko. Makinig po kayo na mabuti sa panuto. Hahatiin ko ang klase sa 2 pangkat at bawat pangkat ay bibigyan ng isang sobre na naglalaman ng mga piraso ng larawan ng mga prutas. Sa loob ng 2 minuto, bubuuhin ninyo ang puzzle. Pagkatapos sa Manila paper ay isulat ninyo ang pangalan ng prutas. Magbibigay ng 2 pang-uri ng naglalarawan dito. At
bubuo ng isang wastong pangungusap tungkol dito. Ang pangkat na makapag-ugnay ng prutas sa isang mabuting ugali ng tao ay magkaroon ng dagdag na puntos. Handa na ba kayo? Sige, magsimula na tayo. Oras na po. Maaari na ninyong ihinto ang gawain ninyo. Magaling! Ang inyong mga sagot, klase. Makita natin ang prutas ay hindi lamang masarap kainin, kundi maaari na itong sumagisag sa ugali ng tao. At iyan ang magiging tulay ng ating gawaing aralin natin ngayong araw. Bago natin tuluyang pakinggan ang alamat, aalamin muna natin ang kahulugan ng ilang mahirap na salita sa pamamagitan ng paggawa ng word hunt. Piling 5 mag-aaral lamang ang sasagot nito at may 10 segundo kayo sa bawat tanong. Babasahin ko ang pangungusap at sasagot ang napili kong mag-aaral. Juan. Ano ang kasing hulugan ng itinaboy? Tama! Ibig sabihin ng tinaboy ay itinakwil. Very good. Sa pangalawa, bilang gantimpala, nais kitang bigyan ng isang handog. Ano ang kasing kahulugan ng handog? Tama, alay. Sa pangatlo, ngunit may isang bagay na labis niyang kinasusuklaman, ang pagiging madamot. Ano ang kasing kahulugan ng kinasusuklaman? Tama, kinamumuhian. 4, tatawaging tama, papangangalanan. Panghuli, paalala, tama, babala. Ngayon ay pakinggan natin ang alamat ng rambutan. Noong unang panahon, sa paanan ng bundok ay may isang maliit na baryo. Dito nakatira si Lacanramo, isang mabait at mapagbigay na lalaki. Kilala siya ng lahat dahil sa kanyang pagiging handang tumulong sa kahit sino man, lalo na sa mga mahihirap at walang makain. Ngunit may isang bagay na kanyang kinasusuklaman, ang pagiging madamot. Kapag may taong ayaw magbahagi, agad niya itong pinagsabihan at pinaaalahanan. Isang araw, may isang matandang pulubi ang dumating sa baryo. Gutom at uhaw siya. Kaya kumatok siya sa bahay ng isang mayamang mangangalakal. Subalit sa halip na tulungan siya, itinaboy lamang siya at pinagsirahan ng pinto. Nang makalayo ang matanda, si Lacanramo naman ang kanyang nilapitan. Pinainom, pinakain at pinatulog ni Lacanramo ang matandang pulubi. Ngumiti ang matandang pulubi. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Lacanramo. Bilang gantimpala, nais kitang bigyan ng isang handog na inaabot ng matanda ang isang maliit na buto at inutusan siyang itanim ito sa kanyang bakuran. Kinabukasan, tumubo agad ang isang maliit na puno.
Makalipas ang ilang linggo, ito ay namunga. Ang bunga ay bilog, kulay pula, at napapalibutan ng mga tinang mga buhok. Ngunit ang mga tao ay nagtaka kung ano at bakit may buhok ang bunga. Ngumiti at ang matanda at ipinaliwanag. Ang bungang ito ay tatawaging rambutan, mula sa salitang rambot, na nangangahulugang buhok, tulad ng buhok na nakapaligid sa bungang ito. Naway magsilbing paalala na huwag maging madamot, sapagkat sa tunay na kagandahan ay nasa loob, gaya ng matamis na laman ng rambutan. Mula noon, kumalat ang puno ng rambutan sa buong baryo. Ang tuwing kakainin ito ng mga tao, kanilang naalala ang aral na naiwan ng matanda. Maging mapagbigay at huwag maging madamot sa kapwa. Ngayon, tapos ninyong pakinggan ang alamat. Ating naman itong susuriin, bubunot ako sa popsicle stick. Walang ligtas pero lahat may chance. Saan? Okay, Dana. Saan nagmula ang kwento? Sa lungsod ba o sa probinsya? Tama! Sa probinsya dahil makikita ang baryo at ang puno ng rambutan doon. Luis. Sino ang tauhang mabait sa kwento? Tama! Si Lakandra mo. Sana lahat may kaunting Lakandra mo sa puso. Pangatlo, naku, si Juan. Ano ang ginawa niya sa matandang pulubi? Very good! Pinakain niya, pinainom, at pinatulog. Pang-apat, Elsa. Sino naman ang tumanggi sa pagtulog? Tama! Ang mayamang mga ngalakal. Jose, bakit mahalaga maging mabait at matulungin sa kapwa? Tama! Dahil nadudulot ito ng pagkakaisa at kabutihan. Maria, at paano ninyo maisasabuhay ang aral ng kwentong sa iyong pang-araw-araw na buhay? Napakaganda ng iyong sagot. Ibig sabihin, ang aral ay hindi lamang sa kwento lamang, kundi sa totoong buhay. Upang higit nating maunawaan ang aral ng alamat, magkakaroon tayo ng rule swap. Sa kaparehong pangkat, pipili kayo ng isang gaganap bilang taong mabait at matulungin. At ipapakita ninyo ito sa inyong maikling tagpuan. Mahusay! Mahusay ang inyong ipinakita. Pinakita lamang ito ang kabutihan ay natutunan at naisa sa buhay. Ngayon naman, ipapakita ninyo ang iyong pagkamalikhain. Sa pamagitan ng malikhaing slogan, batay sa alamat, bubuo ang parehong pangkat ng isang slogan na nagpapahayag ng aral ng kwento, tanda, maikling, malinaw at
makahulugan. Napakaganda ng iyong mga slogan. Malinaw na ipahayag ninyo ang mensahe ng alamat. Para sa huling gawain, kayo ay magsulat ng story reflection. Sa isang talata, isulat ang aral ng alamat kung paano ninyo ito may ugnay sa inyong sariling buhay. Salamat sa inyong pagsisikap. Makikita rito na tunay ninyong naunawaan ang aral ng kwento. Sa kabuuan, ang alamat ng rambutan ay nagtuturo sa atin na ang tunay na yaman ng tao ay isang nasusukat sa dami ng kanyang ari-harian, kundi sa mabuting loob at pagtulong sa kapwa. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikilahok. Sana ay baon ninyo ang aral na ito sa loob at sa labas ng silid-aralan. Magandang araw po sa inyong lahat muli. Okay na to, bahala to.